Yes. What did he say? Say a prayer. Say a prayer? Yeah. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa dalawang magkapatid na babae, sina Saye at Sarah Raybasfar. Malalaman natin kung paano nakaligtas at nahuli naman ang sospek. Tara at umpisan na natin. Dito natin makikita na ang dalawang batang babae ay masaya sa bidyong ito. Naghiwalay ang mga magulang nila at nanalo ang ina na si Patricia. Ang 8 taong bata na si Saye at ang kanyang kapatid na si Sarah ay biglang binuhat ng lalaki at doon ginawa sa kagubatan ang panggagahasa at pagpatay sa kanyang kapatid. Pero nakaligtas siya. Gaano siya katalino para makatakas sa ganong sitwasyon at kung paano din niya nagawang maipaghiganti ang kanyang batang kapatid. Yan ang ating alamin dito sa video. September 22, 1988. Sa lugar ng maliit na bayan sa Jay, Florida, may padaan na sasakyan. Sakay nito ang dalawang magkasintahan. Biglang may nadaanan silang isang batang babae na may hiwa sa liig. Agad nilang sinakay sa sasakyan at kumuha ng tisyo at pinantapal sa sugat. Para maiwasan ang lubos na pagdurugo ng liig ng bata, tumawag agad ng 911 ang magkasintahan. 6:30 ng umaga, ang Santa Rosa Deputy Sheriff ay nakatanggap ng tawag na ito. I found a little girl this morning down Cherry Highway with her neck up. Yeah, she ain't good about 9 or 10. Okay, are you going to stay there at the door? Yes, until the county shows up. Okay. Sure, if that passes out on me, then I'm going to head to the hospital. Dumating agad ang isang pulis at ang mga paramedics. Binigyan agad ng paunang lunas at kritikal ang sitwasyon ng bata. Pinasok agad ang bata sa ambulansya at tinanong ito ng pulis. Agad namang sinabi lahat ng detalye ng pangyayari at kung sino ang may gawa nito. Nagmamakaawa si Saye na iligtas ang kapatid niyang si Sarah sa kamay ng lalaki. Bago isara at ibiyahe si Saye, ay tinanong ulit ng sarhento kung sino ang may gawa nito sa'yo. I wanted to make sure Ray White was captured and punished for what he had done to my sister and I. Immediately I told them that Ray killed my sister. And they said, "Are you sure?" And I said, "Yes." 1987, isang taon bago ang krimen. Si Saye ay 7 taong gulang kasama ang kanilang ina at mga kapatid. Naghiwalay ang kanilang mga magulang at nanalo sa kaso ang ina kaya nasa kamay niya ang mga bata. Ang problema lang kay Patricia ay lulong siya sa alak at may kaso din ito sa pinagbabawal na gamot. Ang mga bata ay nakakaranas ng sobrang pagmamaltrato sa ina. Pinapaso rin sila ng sigarilyo. Sa murang kaisipan ni Saye ay siya ang umako sa responsibilidad ng kanyang ina. Siya ang gumagawa ng gawaing bahay at siya ang nag-aalaga sa mga kapatid niya. Papalit-palit din ng kasintahan si Patricia. Madalas siyang mag-uwi ng mga lalaki sa bahay nila. Isa na rito ay si Ray White. He was the worst of them all. And it became a very scary situation with him. Noong una naman ay parang mabait at malambing si Ray sa mga bata dahil madalas siyang magpunta doon na may dalang laruan at pagkain ng mga bata. Kumbaga ay perfect father figure ito. Pero nung huli, siya pala ang pinaka-worst na kasintahan ng kanilang ina. Isang araw ay dito na sinimulan ni Ray ang kanyang masamang plano. Pag umaalis ang kanyang ina ay ginagahasan ni Ray si Saye. Hindi naman makapagsumbong sa ina si Saye dahil tinatakot ito ni Ray. Sinabi niyang papatayin sila lahat ni Ray pag nagsumbong ang bata. May nakakapansin din ng mga kapitbahay na may sugat sa kamay at katawan si Saye, pati sa kanyang mga labi. Hindi rin naman pinansin ng ina nito. Dumaan ang buwan at araw ay patuloy ang ginagawa ni Ray sa bata. Tinitiis lang ni Saye para ingatan ang kanyang mga kapatid. Pagkalipas ng taon, naghiwalay sina Patricia at Ray dahil may bago na namang boyfriend ang kanilang ina. Dito ay pansamantalang natigil ang pinagagawa ni Ray kay Saye. September 21, 1988, umalis si Patricia para magtungo sa isang bar. Iniwan niya ang 3 anak niya sa bahay nila. Naghahanda na ang mga magkakapatid para matulog. Nagulat si Saye dahil bandang alas 12:30 ng gabi ay binuhat siya ni Ray palabas ng bahay. Pati rin ang kanyang kapatid na si Sarah. Tinanong ni Saye si Ray kung saan sila pupunta. I looked up, I saw that it was Ray, and I asked him where we were going, and he had said, "We're going to see your mother."
Pumasok ulit ng bahay si Ray. Pagkalabas niya ay buhat-buhat na ni Ray si Sarah. Nilagay niya ang bata sa likuran ng upuan. Umalis na ang sasakyan at pagkalipas ng 20 minuto ng biyahe ay nagtungo ang sasakyan sa masukal na lugar. Tinigil ni Ray ang sasakyan pero wala naman ang kanilang nanay doon sa lugar. Kaya naisip ni Saye na mukhang delikado ang plano ni Ray sa kanila. Kaya ang naisip na lang niya ay kung paano niya maprotektahan ang kanyang kapatid na si Sarah. Nagtungo ang lalaki sa likuran ng kanyang sasakyan. Kumuha siya ng mga tali at agad itinali si Sarah. Biglang may dadaan na sasakyan at nagbihis agad si Ray ng puting short. May mga dugo ito. Umasa si Saye na mapapansin ng paparating na sasakyan ang mga dugo sa short ni Ray pero hindi napansin. Tinanong si Ray kung okay lang sila at ang sabi naman ni Ray ay okay lang, nagkaroon lang ng kaunting problema sa makina. At doon ay umalis na ang sasakyan. Doon ay halos mawala na ng pag-asa si Saye. Alas 6 na ng umaga, halos 5 oras na pinahirapan si Saye. Sinabihan siyang isuot niya ang kanyang short. Pinatayo siya sa labas ng sasakyan. Humarap si Saye at sinabihang, "Say your prayers." Dito ay tinutok na ni Ray ang kutsilyo sa leg ni Saye at hiniwan niya ito. And he says, "Say your prayers." I say my prayers as he takes out a knife. Itinumba ni Saye ang kanyang sarili. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Nagkunwari siyang patay. Dahil pag nalaman ni Ray na buhay siya, ay babalikan siya nito para tudasin. Walang magawa si Saye. Naririnig na lang niya ang mga sigaw at iyak ni Sarah. Pagkalipas ng ilang minuto, hindi na umiyak at sumisigaw si Sarah. Umalis na rin si Ray. Ilang beses ding tinawag ni Saye si Sarah pero wala na talaga. Ang kanyang kapatid ay bumigay na. Naglakas loob na lang si Saye at naglakad palabas ng kagubatan. Dito ay nakita na siya ng magkasintahan na naglalakad. Hinintuan si Saye, duguan ng leeg at nanghihina na. Habang nawawalan ng malay si Saye, ay ang nakikita lamang niya ay ang muka ng kanyang kapatid na si Sarah at ang muka ni Ray. Dito ay agad na nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Ray White para hulihin. This is the sheriff's department. You need to go outside, put your hands on top of your head. Your house has been surrounded. This is a joke. No, sir, this is not a joke. September 22, alas 7 ng umaga, nagtungo ang mga pulis kung saang lugar sila ginahasa ni Ray. Dito nila nakita si Sarah na wala ng buhay. Samantalang si Saye naman ay nagising na at nakikita pa rin niya ang muka ng kapatid at ang demonyong si Ray. Tinawagan naman agad ang kanilang ama na si Ahmad na nakatira sa New York. Agad na nagbiyahe ang ama para makita ang kanyang 2 anak na babae. Inilaban ulit ng ama ang kustodiya ng mga anak niyang naiwan. Nanalo siya at inuwi niya si Saye at ang bunsong lalaki, pero hindi na gaya ng dati na kumpletong magkakapatid na masaya. 1989, pagkalipas ng 1 taon ay dumating ang hatol kay Ray. Medyo natagalan ang kaso dahil matagal na nag-recover si Saye. Nakasuhan si Ray White ng kidnapping, sexual battery, attempted murder, at first-degree murder. Hinatulan si Ray ng panghabang buhay na pagkakabilanggo at walang parol ito. Sa ngayon ay isang pulis na si Saye sa New York at aktibo ito sa mga advokasya ukol sa pagmamaltrato at mga kaso ng mga bata. Habang ginagawa ko itong video ay halos maiyak ako sa sinapit ng magkakapatid. Nakakabilib din ang tapang ni Saye dahil bumangon siya at naging alagad pa ito ng batas. Hanggang dito na lang ang aking video. Isang paalala mga kababayan, lagi tayong mag-ingat at bantayan ng ating mga anak. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. God bless at salamat!